Lahat ay inaanyayahang pagharian ng pag-ibig ng Diyos. Bagamat ito'y paanyaya, ang hindi tumanggap ay siguradong mapapahamak. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inaanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang pagkain. Ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, "Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Pagkatapos ito'y sinabi ni Jesus, "Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay invitation. Ang lahat ay inaanyayahan sa pag-ibig ng Diyos. At yan ay maririnig natin sa ating mga Gospels ngayong araw nito at nitong mga nakarang araw. Kahapon, lahat ay invited sa ubasan ng Panginoon. Ngayon naman, lahat invited sa kasalan na inihanda ng Panginoon. God is an inviting God. Ang Diyos ay Diyos na nag-aanyaya sa ating lahat na makibahagi sa kanyang buhay, makibahagi sa kanyang kasiyahan, makibahagi sa kanyang inilaan sa ating buhay na walang hanggan. Mga kapatid, pero itong handog ng Diyos ay hindi niya ipinagpipilitan sa atin, kundi iniaalok, kaya tayo ay inaanyayahan. Bagamat ito'y iniaalok sa atin, bagamat ito'y isang imbitasyon, alam ng Diyos na ito yung makabubuti sa atin. Alam ng Diyos na ito yung kailangan natin. Kaya nga alam din niya na kapag hindi natin tinanggap yung paanyaya niya, ito'y maaring magdulot sa atin ng kapahamakan. At yan ang katotohanan. Kaya nga, the Lord is inviting us. No? Inaanyayahan tayo at talagang pilit na inaanyayahan para tanggapin ang kanyang alok, tanggapin ang kanyang paanyaya na makiisa sa kanya, makiisa sa buhay na walang hanggan at mamuhay sa pagmamahalan. Sapagat ang buhay ng Diyos, ang kaharian ng Diyos ay tungkol sa pag-ibig. Kaya nga, ang kanyang paanyaya ay palaging magmahal araw-araw.
Dito sa ating gospel, narinig natin na itong hari ay naghanda ng isang piging, ng isang kasalan ng kanyang anak, no? At lahat ay invited. Imagine how generous, no, itong hari na ito, na lahat ay gusto niyang anyayahan. Kaya lang, series of rejections ang kanyang natanggap. Hindi lang rejections, kundi yung ibang ang kawal ay pinagpapatay pa. Kaya nga, nagalit ang hari syempre dahil hindi lang na-reject yung kanyang paanyaya, kundi yung mga naghatid ng mensahe ay pinatay pa nila. Kaya nagalit ang hari at sila'y nilipol. Sinunog ang kanilang mga lungsod. And then, itong hari na ito ay binuksan yung imbitasyon sa mas maraming tao, banal at makasalanan. Imagine how generous is this king is. No? Napaka-generous, napaka-bukas para sa lahat na yung banal at makasalanan ay welcome sa kanya. Pero, meron siyang napansin, merong isang nandun sa kasalan at hindi nakadamit pang kasal. Narinig natin na ito ikinagalit niya at siya ay ipinatali at ipinatapon sa labas. Para bang napakalupit naman ng hari na ito. Mga kapatid, ano ba itinuturo sa atin ito? Hindi sapat na nagmamahal ka lang. Hindi sapat na nandun ka lang at nakikiisa. Napakahalaga ng right attitude, yung tamang attitude, tamang disposisyon sa buhay. Napakahalaga nung intensyon ng ating kalooban. Kasi kapag hindi malinis ang ating intensyon, anong mangyayari? Para tayong nandun sa kasalan at hindi nakadamit pang kasal. Kaya mahalaga yung puso, mahalaga yung malinis na intensyon sa pagsunod sa Kanya. Mahalaga yung malinis na intensyon sa pagmamahal. Kasi hindi lahat na nagmamahal may malinis na intensyon. At sa totoo lang, hindi ito tunay na pagmamahal. Maaring ito'y panggagamit o maaring pang-aabuso lamang. Kaya mga kapatid, kung nais natin magmahal, makibahagi sa buhay ng Diyos, napakahalaga na totoo, sincero at malinis ang ating kalooban, ang ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat sa paanyaya mo sa amin na kami mamuhay sa pagmamahalan. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan, sa anumang karumhan, sa anumang panggagamit na maaari naming gawin, hindi na pagmamahal, kundi panggagamit ng kapwa. Alisin mo kami rito, iligtas mo kami, at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain po kayo, at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.